Eto na guys, mahilig siya mambudol, lalo na sa mga pagkaing always trending. Yes, laging napapasugod kung saan may sulit at syempre, masarap na pagkain. Oh yes, at kapag narinig nyo ang kanyang trademark na linyahan, iba talaga ang kapangyarihan ng social media. Budol is real, ika nga nila. Aba, i-ready na ang mga sariling matakam sa kanyang content na ihahain. Meron na siyang halos 700,000 followers Wow! at mahigit 12.7 million likes sa kanyang mga video. At ayan na siya, papunta na siya sa atin. He's not going away. Live natin makakwentuhan sa TikTok ang food content creator na si Ran Got Away. Good morning, Ran! Please join us here. Hi! Ayun, nakarating na siya. po. Ito ang next destination ni Ran kasi alam niya marami Hello, nagpo-food hello, trip good dito. morning. Welcome sa unang Hi, sir. hirit. Morning. Alam mo to si Ran, parang pamangkin ko na to eh. Ran, Yes kwento po. mo. Ayun po, balik, grade 4 kasi ako. Ayan, napa-flashback pa tayo. Diba? ngayong araw, yes. Grade 4 ako, una ako lumabas sa unang hirit. So, parang pumunta sila sa school namin sa MCU. And ayun, si Miss Susie yung host nun. So, ayun, ang saya-saya. Reunion namin to na kay pamangkin na si Ran. So, hindi to first encounter nyo. Hindi, Yeah. hindi. Naku, ang sasarap ng mga pagkain sa content mo. Paano ka ba napunta sa food vlogging? Well, basically po, no, una kasi ano talaga, seaman ako. So, nauna is seaman content talaga. And since nagbakasyon ako, kailangan kong merong ma-content sa lupa, wala akong magagawa kung hindi hanapan yung isa ko pang passion. Siyempre, ano pa ba yan? Siyempre, pagkain. So, doon po na unang nag-start na pinasok ko yung food industry ng pagbablog. Nice. Anong year yan? 2022 ako nag-start mag-vlog ng food Last content. year lang. Yes, Last last year lang. And ayun, fortunately, very fortunately, kasi sa TikTok, 700,000 followers, and sa Facebook, 1.2 million followers na. Wow. Patunay na Salamat maraming po. mahilig kumain na Pinoy. Totoo Diba? din. Budol is real talaga. It is. Curious din talaga marami talaga bang lahat ng napupuntahan mong food nasasarapan Ayun, ka? ang gandang tanong. So how genuine yung comment tsaka feedback mo sa mga Reactions, oo. pagkain? Diyan po talaga ako nababash kasi lagi nila sinasabi, lahat na naman na kinakain ng vlogger na yan masarap. Well, eto po to tell you honestly, hindi po lahat ng pagkain na natitikman ko masarap. What I do is, hindi ko na lang pinapalabas yung mga pagkain na hindi ako nasasarapan. Yes, hindi ko na po kino-content. Actually, madami po akong restaurants na unfortunately talagang nilayasan ko po after or before pa sila makapag-serve ng food kasi sobrang pangit ng service. Yes. And ako kasi naniniwala ako na na yung pagkain, pinaghirapan lutuin ng ibang tao. So if ilalabas ko yan sa platform ko at magsasabi ako ng negative, parang it will break someone's heart. Totoo. At saka if nagsabi naman ako ng masama or medyo negative, constructive criticism yung nilalabas. Para Pwede mag-improve namang sila. instead of the negative, yung magandang bagay dun Yes. sa restaurant, ang pwede Right. mong banggitin. Yun Oo. ang i-highlight mo, di ba? Pero kung talagang totally against ka dun sa experience, sa pagkain, hindi mo na lang Wag na ito. nilalabas. Hindi na lang. Oo nga naman. Kasi may engganyo iba, tapos pagdating doon, hindi naman pala okay dito, di ba? Ano yung pinakamasarap na natikman, naku mahirap to, na pagkain sa lahat ng napuntahan mo? Siguro pinakamasarap talaga yung melts in your mouth Wagyu beef. So ayan. wow. Yes. A4 to A4. A5. Ay, wow. sorry! A5 Hanggang pa. A4 lang yung kinain ng A5 budget ko. Wagyu. Ratings kasi yun sa Wagyu ba o sa Japanese beef Yes, or oo. whatever. Yung A4 mo sa Japan pa ba? Sa Japan Parang yun? dito na rin. Ah, dito pero na rin. umabot na po tayo sa A5. 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 So bali parang yun yung pinakamataas sa hierarchy ng ng Wagyu. And akala ko parang fake news yung melts in your mouth. Pero grabe, it Totoo. really melts in my mouth. Yung pagkain mo Sarap. parang butter ba to? Di ba? Yes, Parang Kailangan ganun. natin kalkalin yan sa content niya. Nasaan yung Wagyu na yan. Yes. Pag-usapan natin mamaya yan, Ran. Siyempre sa mga nanonood, ang alam lang nila masarap na maging food vlogger. Eh nabubusog ka na, may content ka pa. Pero Correct. ano yung masasabi mong challenging part ng pagiging food vlogger? Very challenging na part, no? Siyempre dapat responsible tayo sa paglalabas ng ating content. Well, kasi hindi lang naman ako yung nakakapanood or yung mga kilala ko, pero everyone nakakapanood yan. Tsaka talaga na sinasabi ko, no, iba talaga kapangyarihan ng social media. And because of this, parang talagang mulat yung kwento namin sa lahat ng tao. So prone din kami sa cyberbullying, sa bashing and all. So ayun, yun yung Kailangan parang pinakamahirap Dapat balance. Alam mo yung sa sarili mo na malakas yung yung spirit mo kasi pinasok mo to. So ayan. Tibayan dapat, mo loob mo, ika nga nila. Open ka dapat sa bashing and all. Authentic.
sa paggawa ng content. Para maging credible ka din sa mga taong nanonood sa'yo, At saka di ba? papanindigan mo yun, di ba? Kahit anong Exactly. sabihin ninyo, papanindigan ko yung Yes, ginawa yes. ko. I believe in it. Well, at syempre, Ran, paano nabago ng TikTok content yung buhay mo? Do you wanna know? Ayan, grabe, no? Dahil sa TikTok platform. Siyempre, dati, wala namang nagpapapicture sa akin. Ito nga, no? Nakalabas na ako sa TV dahil sa TikTok. Congrats! At nabit ka, reunion Oh, yan. nakalabas yung TV. Ulit. Tita Suzy. Tita Suzy! Oh, pwede na. Ate lang, ate. Oh, So, yan hindi nagkakalayo yung edad. Marunong. Yeah, Na-brief na marunong maayos. talaga. Yes. Alam mo, may isa dito sa amin gusto maging food vlogger si Anjo Or food eater lang. Nako, pero Ran, thank you so much. We are so happy for your success. Thank you sa pag-share mo ng mga nakaka-inspire na journey sa iyong food vlogging. At syempre, hindi natin papalampasin ng UH Barkada na maka-collab ka. Di ba? Ang bilis na edit nito. Nagawa niya agad? I think so. You wanna see it? Oh, panoorin natin to. Kakashoot lang natin. Alam niyo ba, isa pasugod ako dito sa may unang Hivit Studio at dito na-discover ko na si Miss Susan Enriquez sobrang galing daw magluto. Mula sa kanyang ginabos na hipon, lumpiang Shanghai at sweet and sour tilapia, for sure mapapa-exercise daw kayo dito. Kaya ito nga hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon at sinama ko na ang buong UH Barkada para husgahan kung masarap nga ba ang kanyang mga luto. Mami Su, panalo tong lumpiang Shanghai mo. Sarap. Aside sa masarap, siksik siya oh. Kita nyo ba yan? Saka linamnam. At saka malalasahan mo na talagang homemade recipe to ni Mami Su. Perfect. Siyempre, kung homemade yan, dapat may kasabay yan. Kanin na mainit. Let's go! Para sa akin, na-enjoy ko talaga ang mga luto ni Miss Susan. May halong pagmamahal, kaya masarap talaga. Yung hipon, sobrang fresh at tamang-tama lang yung pagkakaluto. Yung lumpia naman, siksik ang laman at crunchy yung balat. At yung sweet and sour tilapia, balanse yung mga pampalasa. Panalong panalo. And that's it. Grabe, legit na legit. Masarap talaga ang luto ni Miss Susan. Yun lang, finish na. Yun! Ang galing at ang bilis! Na-amaze ako sa pagka-edit niya na mabilis. Kasi kanina lang natin ginawa yan eh. Parang mga 30 minutes ago. Ayan. Ang bilis, So ang for dami you to- mong content na nagagawa kasi ang bilis mo rin mag-edit eh. Na-conceptualize Yes, na pa. agad yun. Exactly. Thank you. Well, Salamat. Thank you so much, Ran, sa mga binahagi mo sa amin today. And of course, kita-kits sa ating next food trip. Ayun. Hihi. Kung may gusto kayong makakollab ang UH Barkada, comment lang at baka sila ang susunod na bumisita rito sa TikTok!